Naisip niyo na ba, what if pwede nating makausap yung mga namayapa na? Parang eksena sa teleserye o kaya naman sa horror movie, di ba? Pero dahil sa technology ngayon at sa mga taong medyo, sabi natin, creative, nagiging posible na siya. Pinag-uusapan natin dito ang chatbots of the dead. O para masastig pakinggan ay ang mga deadbots. Sa video na ito, bubulat-latin natin ang mga deadbots na yan. Paano ba sila ginagawa? Bakit sila medyo disturbing? At ano nga bang ibig sabihin nito sa future natin? Lalo na sa pag-alala sa mga yumao. At kung papaano tayo makakapag-move on o hindi mag-move on. Handa ka na bang mawirdohan? Simula pa nung unang panahon, gustong-gusto na talaga ng mga tao na makausap ang mga yumao. May mga rituals nga, di ba? Mga dasal at kung ano-anong mga orasyon, depende yan sa kultura at paniniwala mo. Pero usually, scene zone lang tayo ng mga espiritu. Walang multo, walang paramdam, hanggang imagination lang yun, di ba? Pero fast forward tayo ng 21st century, sa panahon ng artificial intelligence at internet, pati na rin mga taong sobra kung mag-isip at medyo may sayad na rin siguro. Sila yung mga taong tipo na imbes na mag-imbento ng gamot sa cancer o kaya maghanap ng solusyon sa climate change, nag-iisip kung papaanong gagawing chatbot ang mga patay. Iba rin ang trip nila, di ba? Priorities nga naman. Ngayon, biglang may sumulpot na tao. Ito ay si James Vlahos. Noong 2017, pumanaw ang kanyang ama na si Fred. Alam mo naman yun, sobrang sakit kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, di ba? Para makakope, at dahil na rin siguro sa board siya at may background si James sa technology, gumawa si James ng isang bagay na medyo unusual. Ginawa niyang chatbot ang tatay niya. As in, chatbot. Ginawa niyang digital ang namayapang ama. Tinawag niya itong Fredbot. Ginamit niya ang lahat ng mga kwento, mga sinulat, at kahit anong digital print ng tatay niya. Emails, text, baka nga pati mga comments sa Facebook, mga pa-deep quotes at mga hashtag blessed posts para lang makagawa ng isang AI na kapag kausap mo, parang kausap mo na rin si Fred. Isipin mo yun, yung mga pinagpo-post ng tatay mo sa Facebook, yung mga hugot lines at mga memes, yun ang magiging basihan ng buong pagkatao niya digitally. Baka maging forever emo yung chatbot o kaya naman biglang mag-share ng conspiracy theories. So, papaano nga ba talaga nag-work ang mga deadbots na ito? Hindi ito black magic o voodoo o kung anumang kababalaghan ng iniisip mo. Ito ay artificial intelligence o AI at specifically sa tinatawag nating machine learning. Ano nga bang ibig sabihin ng machine learning? Yung mga chatbot na ito ay natututo sila mula sa data. Para mga estudyante sila, pero yung curriculum nila ay yung buhay ng mga patay. Mga pinagsasabi, mga ginagawa online, lahat-lahat yan. Ano naman yung data? Yung data na yun, lahat ng digital na iniwan ng namatay. Mga text messages, mga emails, social media posts, voice recordings, kahit ano pa yan. Pati yung mga embarrassing posts mo nung high school ka, yung mga throwback photos na naka-dark face ka pa, o kaya yung mga judgment mong status, kasama lahat yan. Ginagawa nilang digital footprint yung lahat ng yon. Tapos yun ang gagamitin ng AI para i-train sila. May mga kumpanya na talagang business na nila ito. At hindi lang ito basta side hustle o pampalipas oras lang nila. Halimbawa na lamang yung Hereafter AI, Project December, Life Story AI at Project Infinite Life. Meron pang ang Re-Memory, nagawa naman ng Deep Brain. Hindi lang text, may video pa sila para daw mas makatotohanan. Kasi nga, syempre, mas okay na may kausap kang mukha. Kahit na alam mo namang patay na yung nasa likod ng mukha na yun, di ba? Medyo creepy. Para kang nanonood ng horror movie, pero ikaw yung bida at yung multo, ka-video call mo. At least, hindi ka na mabubore sa family reunion kasi pwede mo nang i-video call si Lolo kahit wala na siya. May dalawang paraan sila para gawin ito. Yung una ay ang tinatawag nating selective chatbot. Sa ganitong approach, ang chatbot ay sasagot lang gamit ang mga pangungusap o sentences na sinabi talaga ng namatay nung nabubuhay pa siya. So, parang compilation lang siya ng mga dati nang sinabi, parang greatest hits album. O kaya parang best of playlist ng mga text messages. Yung pangalawa naman, tinatawag na generative chatbot. Ito ay mas advanced, parang level up na version. Kasi gumagawa siya ng sarili niyang mga sagot, mga bagong sentences, pero base pa rin daw yan sa personalidad, sa boses at sa paraan ng pagsasalita ng namatay. So, parang may sarili na siyang isip na galing mismo dun sa namayapa. Okay, sa puntong ito medyo malamang kinikilabutan na yung iba sa inyo. Kasi nga, hindi lang siya basta weird o unusual. Maraming mga ethical at psychological concerns na dapat pag-isipan dito.
Unang-una nariyan yung proseso ng pagluluksa o yung grieving process. Di ba? Kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay, ang natural na proseso ay tanggapin na wala na sila at unti-unti na tayong mag-move on. Pero papaano kung may chatbot ka na parang kausap mo pa rin yung namatay? Baka mahirapan kang tanggapin yung katotohanan. Baka ma-stuck ka sa pagluluksa. Para kang sirang plaka na paulit-ulit. O kaya parang teleserye na hindi natatapos. Isipin mo, imbis na mag-therapy ka, kausap mo yung chatbot mo o yung tatay mo tapos nagkakwento ka pa ng love life mo sa kanya. O kaya mga problema mo sa trabaho. Baka kailangan mo ng chatbot therapist for your chatbot-induced grief. Double deadbot action yan. Parang inception ng kalungkutan. Panaginip sa loob ng panaginip. Pero puro chatbot ang laman. At pare-pareho lang ang sinasabi nito. Tapos, isipin mo rin yung possibilities ng manipulation. Itong mga kumpanya na nag-o-offer ng ganitong serbisyo, syempre gusto nilang kumita. Gusto nilang gamitin mo ng gamitin yung produkto nila. So, papaano kung gawin nilang addictive yung chatbot na yon? Parang online game, di ba? Pero ang prize ay emotional dependency. At hindi ka makaka-level up. O mas malala pa, papaano kung gamitin nila yung chatbot para mag-promote ng mga produkto o serbisyo na kunwari, yung boses pa rin ng namatay mong lola o tatay ang nagsasabi. Halimbawa na lang, Apo, bili ka na ng insurance para sa future mo at saka tong pampuputing sabon, puputi ang kilikili at singit mo dito. Effective to, promise. Yung mga ganon. Nakakatakot, di ba? Lalo na kung mahilig sa networking ang lola mo. Baka biglang mag-send ng link sa Shopee tapos may pa-caption pa na huling habilin ni lola. Limited time offer. Buy one, take one. Well, syempre, kidding aside, hindi naman pwedeng kalimutan ang usapin ng consent o pagpayag. Pumayag ba yung namatay na gawin siyang chatbot? Papaano kung ayaw niya pala? Sino nga bang may karapatang magdesisyon kung gagawin siyang chatbot o hindi? May mga lawyers ba ang mga patay? Well, may namatay na lawyers pero hindi naman natin pwedeng kunin yun, di ba? Baka kailangan na natin ng Law and Order Special Victims Unit, Digital Afterlife Division. Kasi sinong magpoprotekta sa rights sa mga deadbots na ito, di ba? Baka mamaya may class action lawsuit na tapos sa mag-represent sa kanila ay, well, another chatbot. May isa pang konsepto na tinatawag naman nating Internet Scaffolded Affectivity. Ang ibig sabihin nito, yung mga emosyon at nararamdaman natin ay pwedeng maimpluwensyahan ng teknolohiya, lalo na ng internet. So dahil dito, baka maging emotionally dependent tayo doon sa chatbot. Parang virtual security blanket na gawa sa code, algorithms at kalungkutan at konting creepiness. So ang tanong ngayon, ito na bang hinaharap natin? Magiging normal na lang ba sa atin na may kausap tayong deadbots? Ito na ba ang bagong paraan para alalahanin at immemorialize yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na? O isa lang ba itong malaking pagkakamali? Isang technological dystopia, ika nga. Parang Black Mirror episode, di ba? Yung tipong imbes na mag-move on ka sa isang digital purgatory, forever kausap ang chatbot version ng ex mo o ng lola mo na mahilig naman mag-send ng chain messages at mga good morning quotes. May mga nagsasabi na okay lang daw ito. Paraan lang daw ito para i-preserve yung mga memories, yung legacy ng mga namatay. Parang digital na memories, kumbaga. Isang modernong version ng photo album o kaya ng scrapbook, pero interactive siya. Pero marami rin ang hindi sang-ayon dito. Kasi parang binubura na rin natin yung linya sa pagitan ng buhay at ng kamatayan. Parang hindi natin nirerespeto yung natural process ng pagluluksa, yung pagtanggap sa kawalan. Ang lalim ng implications ito, di ba? Kung kaya na nating i-simulate o gayahin ng mga patay gamit ang teknolohiya, ano na lang ang ibig sabihin ng pagiging tao? May sariling consciousness ba yung mga chatbot na ito? O isa lang silang sophisticated na panggagaya ng isang uri ng digital echo, isang advanced na talking parrot na nagre-recite ng mga lumang linya? Kung kaya ng chatbot na mag-joke na parang galing sa namatay mong tito na mahilig mag-joke, nakakatawa pa rin ba yun? O nakakaiyak na? Baka maiyak ka na lang sa sobrang cringe o sa sobrang lungkot o sa sobrang weird. Parang, am I laughing with a ghost or at a ghost? Kaya, ano nga bang hatol dito? Ito ba'y isang brilliant idea o isang ultimate technological facepalm? Sa totoo lang, hindi pa rin natin alam ang kasagutan. May potensyal kasi itong magbigay ng comfort, ng aliw sa mga namatayan. Parang virtual hug o kaya naman virtual tap sa balikat. Pero kasabay noon marami pa ring risks at mga tanong na hindi pa natin nasasagot.
Ang pinaka-importante siguro para maging aware tayo sa mga possibilities, sa mga pwedeng mangyari sa maganda at sa hindi maganda. Kailangan nating pag-isipang mabuti kung ano talagang gusto nating mangyari sa digital world, lalo na when it comes to something as sensitive as death and grieving. Pero ikaw, ano sa palagay mo? Dapat ba tayong makipag-usap sa mga yumao gamit ang AI? Mabigat na tanong yan, di ba? Lagay mo naman ang thoughts mo dyan sa comment section sa baba. At kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe kung hindi nyo pa nagagawa. At kung gusto nyo ng mga medyo short videos, nagpo-post ako doon sa Facebook everyday po ng mga short videos. Kaya paki-like at paki-follow na rin ang page. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.